Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na fam ang naglalagablab na mga patikim natin para sa paparating na chapter 1159 ng One Piece. Sana pala i-like nyong videong to at sana huwag nyong i-skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Talagang napakatindi ng chapter na to fam dahil sobrang dami nga ng naglalakihang mga revelasyon ng pinakawalan sa atin ni Oda. Dito ay mas lalalim pang pagkakakilala natin kay Rox D. Sebek at sa dulo nga ng chapter na to ay baka malampasan pa niyang estado ng mismong future Pirate King na si Goldie Roger. Kasabay naman ng napakagandang character development na yan ni Rox fam ay ang pagbulusok naman sa putikan ng reputasyon ng mga Celestial Dragons, lalong-lalo na si Saint Figureland Garling na ama ni na Shanks at Shamrock. Kung akala nyo dati nakita nyo na ang sukdulan ng kasamaan ng mga World Nobles, ay mapapailing at mapapahinga na lang kayo ng malalim kapag nalaman nyo na ang ginawa ni Saint Garling sa chapter na to. Isa naman sa pinakamalaking sorpresa sa chapter na to ang hindi inaasahang pagpapakita ni Monkey D. Dragon at ang dahilan kung bakit nagdesisyon siya na talikuran ng Marines at labanan ng napakalaking kapangyarihan ng world government. At ang pinakamatindi naman nga dyan fam ay ang revelasyon tungkol sa totoong koneksyon ni Dragon kina Shanks at Shamrock at ang ginawang aksyon ni Dragon na siya namang naging dahilan kung bakit nabago ang tadhana ni Shanks mula sa pagiging isang masamang Celestial Dragon papunta sa isang malayang pirata. Simulan na natin fam ang napakamalamat na chapter 1159 sa pamamagitan ng pamagat nito na Island of Fate. Sa umpisa pa nga lang ng chapter ay isang malaking balita na kaagad ang gumimbal sa buong mundo at ito ay ang pagkakakidnap kay Shaki mula sa Pirate Island. Talagang nakakapagtaka fam kung paano kaya mangyayari na ang tinuturing na pinakamahalagang kayamanan sa Pirate Island na teritoryo pa ng isa sa pinakamalakas na pirate crew sa panahong yon ay basta-basta na lang mananakaw. Dito fam ay malalaman natin na nangyari yan dahil mismong isa sa mga miyembro ng Rox Pirates ang siyang responsable sa pagkidnap kay Shaki. Kung matatandaan nyo fam, sa mga nakalipas na chapter ay pinakita sa atin ni Oda na meron talagang traitor sa crew ni Rox. At ito yung parehong Rox Pirate crew na nagbenta ng impormasyon sa Marines tungkol sa kasalukuyang kinaroroonan ng crew nung ninanakawan nila ang malakultong grupo ng International Philanthropy Federation. Yan fam ang dahilan kung bakit mas maagang nakaresponde sa panahong yon ng Marines at nagawang mapalibutan ng isla upang makubkob at makorner ang crew ni Rox. At ang miyembro ngang ito fam na siyang nagtraidor sa grupo ni Rox ay walang iba kundi si Ochoku o kilala rin sa pangalan nito na Wang Ji. Medyo nakakatawa lang na sa parehong eksena ay si Ochoku pa mismo ang nagturo kay Silver Axe na si Shiki ang naghulog ng bomba sa kanila. Tapos sa dulo ay si Ochoku pala talagang siyang traidor sa grupo. Sinabi naman sa chapter na to fam na si Ochoku na nga mismong kumidnap kay Shaki, kapalit ng malaking halaga mula sa world government. Bukod pa dyan ay malalaman rin natin na sa proseso ng pagkidnap ni Ochoku kay Shaki ay nagawa niyang paslangin ang kapwa niya Rox Pirates na si Don Marlon. Marahil fam ay nakita ni Don Marlon ang ginagawang pagkidnap ni Ochoku kay Shaki. Kaya naman minabuti ni Ochoku na tapusin na lang ang buhay ni Don Marlon upang walang maging hadlang sa kanyang plano. At nang sa gayon ay walang maiwang witness na maaaring maglahad ng totoong nangyari. Ito na rin sigurong dahilan kung bakit pagkatapos nga na masawi ni Rox ay si Ochoku ang siyang pumalit na pinuno ng Pirate Island. Malaki ang posibilidad fam na kasama sa kasunduan ni Ochoku sa world government ang pagpapaubaya ng mga ito sa kanya ng Pirate Island, kapalit ng mahalagang impormasyon tungkol kay Rox, at kasama na rin nga dyan ang pagkidnap niya kay Shaki.
Ang mas nakakamangha naman nga dito fam ay ang ginawang pagbawi ni Blackbeard sa Pirate Island mula kay Ochoco. Dahil nangangahulugan ito na mula pa nung umpisa ay kasama na talaga sa plano ni Teach ang pagpapabagsak kay Ochoco bilang paghihigante sa pagtatridor nito sa kanyang ama. Grabe fam, lumalabas ngayon na napakatalino pala talaga nitong si Blackbeard. Dahil ang lahat ng kanyang ginagawang aksyon ay nakaplano na mula pa sa umpisa. Kaya naman pala napakalawak ng kaalaman ni Teach tungkol sa maraming bagay sa karagatan at pati na rin sa kasaysayan. Dahil alam niya kung anong pinagdaanan ng kanyang ama. At ngayon nga ay gumagawa na siya ng mga hakbang upang ipagpatuloy at tuparin ang naudlot na layunin ni Rox. At yun ay walang iba kundi ang mapabagsak ang world government at mapasakamay ang buong mundo. Pero alam niyo fam, hindi pa dyan natatapos ang matitinding revelasyon tungkol kina Rox at Blackbeard dahil nagsisimula pa lang ang malalaking mga pasabog sa chapter na to. Pagkatapos nga ng nakakagulat na insidente ng pagkakakidnap kay Shaki, ay isang taon na ulit ang lumipas. Ibig sabihin yan fam, ay isang taong gulang na rin ang kambal na kapapanganak lang sa nakaraang chapter na sina Shanks at Shamrock. Sa puntong ito na rin nga bumalik sa God Valley si St. Garling upang kunin ang kanyang dalawang anak. Sinabi dito na intensyon pala ni St. Garling na isama pabalik ng Holy Land Marijua sina Shanks at Shamrock upang palakihin sila bilang mga Celestial Dragons. Ang problema nga lang dito fam, ay mukhang tinutulan ng ina ni na Shanks at Shamrock ang plano na ito ni St. Garling. At yan ang dahilan kung bakit kinailangan ni St. Garling na walang awang atakihin ang ina ng kambal at persahang agawin ang dalawa mula sa kanya. Tamang narinig nyo fam, nagawa nga talagang sakta ni St. Garling ang walang kalaban-labang ina ni na Shanks at Shamrock matapos niya silang iwanan at pabayaan ng isang taon. At ang mas matindi pa nga dyan ay gustong ilayo ni St. Garling ang kambal mula sa kanilang ina na mismong nagluwal at nag-aruga sa kanila. Pagkatapos naman ng nakakagigil na eksenang yan fam, ay makikita natin na inihahanda na ng world government ang lahat ng mga kinakailangan bago umpisahan ang human hunting tournament ng mga Celestial Dragons na magaganap sa God Valley. Kasama naman nga sa mga paghahandang ito ang pagtransport ng mga alipin ng mga Celestial Dragons mula sa Holy Land Marijua patungo sa God Valley. Dito fam ay makikita natin ang mga slave ships na naglalayag patungong God Valley. At lula naman ang isa sa mga barkong ito ay makikita natin sina Kuma, Ivankov at Ginny. Katulad nga ng una nating nakita sa flashback ni Kuma sa Egghead Arc, ay nagawa ni Ginny na makapag-wiretap sa isang Dendenmushi sa Marijua at mula doon ay matagumpay na broadcast ni Ginny sa buong mundo ang impormasyon tungkol sa magaganap na palaro ng mga Celestial Dragons sa God Valley. Dito naman fam sa chapter 1159 ay malalaman natin na isa pala si Big News Morgan sa nakasagap sa ginawang broadcast ni Ginny. Sa panahong to fam, may isa pa rin ngang musmus na bata si Morgans. Sabalit sa kabila nito, ay nagawa pa rin ni Morgans na may parating sa Pirate Island ang nakuha niyang impormasyon mula sa broadcast ni Ginny. Kaya naman dahil dyan fam, ay nalaman ng buong Pirate Island ang lahat ng detalye tungkol sa magaganap na human hunting tournament sa God Valley. At kasama na nga fam sa mga detalyeng yan ang mga magiging papremyo sa magaganap na palaro ng mga Celestial Dragons. Katulad ng mga super rare na Devil Fruits, mga rare na alipin mula sa lahi ng Fishman at Buccaneer. At ang pinakamagarbong grand prize sa lahat ay walang iba kundi ang tinuturing na pinakamagandang babae sa mundo sa panahong ito na si Shaki. Dahil nga dyan fam, may kagad na naghanda ang mga pirata hindi lang mula sa Pirate Island, kundi pati na rin ang lahat ng mga pirata sa buong mundo para kagad na maglayag patungo sa God Valley. Nang sa gayon ay mabawi nila ang pinakamahalagang kayamanan ng Pirate Island na si Shaki at masagip ito mula sa mga Celestial Dragons. Kasama na nga fam sa mga pirata na nagmadaling magtungo sa God Valley ay ang crew ni Rox.
Subalit sa gitna ng kanilang paglalayag ay nakasalubong naman nila ang barko ni King Harold. At katulad nga ng inaasahan, ay kagad na naglaban sina Rox at King Harold dahil na rin sa pinag-awayan nila sa nakaraang chapter tungkol sa pagiging sunod-sunuran ni King Harold sa mga Celestial Dragons. At dahil sa pagpili nito na tapusin ang buhay ni Rox, kapalit ng pagtanggap ng World Government sa Elbaf. Sa puntong ito may isang napakalaking revelasyon naman ng pinagtapat ni Rox kay King Harold. At lingid nga sa kaalaman ng buong Rox Pirates ay hindi pala si Shaki at ang mga super rare na devil fruits ang pinunta ni Rox sa God Valley. Dito may nilahad ni Rox kay King Harold ng totoong dahilan kaya nagmamadali siyang pumunta sa God Valley ay upang may ligtas ang kanyang pamilya. At yun na nga ang sanggol na si Teach at ang ina nito na siyang asawa ni Rox. Sinabi ni Rox na dahil nga sa kanyang lantarang paglaban sa world government, ay labis siyang natatakot sa kaligtasan ng kanyang pamilya. At itong dahilan kung bakit nagdesisyon si Rox na itago sa kanyang kalalakihang bayan ng kanyang mag-ina. At ang bayan ngang ito ay ang God Valley. Grabe sobrang malas naman ni Rox. At nataon pa talaga na sa God Valley gaganapin ang susunod na human hunting tournament ng mga Celestial Dragons. Pagkatapos naman ng matinding revelasyon na yan ni Rox ay isa na namang malabombang pasabog ang binigay sa atin ni Oda. Dahil sa parehong usapang ito ni na Rox at King Harold na rin natin malalaman ang totoong katauhan ni Rox na siya rin naman ngang kinatatakutan ni Imsama at ng world government. Sinabi dito ni Rox na hindi talaga Rox D. Sebek ang tunay niyang pangalan, kundi Davy D. Sebek. Ayon kay Rox ay nagmula siya sa lahi ng Davy clan at si Davy D. Jones ang kanyang ninuno. Dagdag pa nga ni Rox na mula pa raw nung unang panahon ay namuhay na ang Davy clan sa lihim. Nang sa gayon ay maikubli mula sa world government na patuloy pa rin nabubuhay ang kanilang lahi hanggang sa panahong to. Grabe may iba pa palang kahulugan ng binanggit ni Saint Saturn dati tungkol sa pagiging espesyal ng lahi ni Teach. Noong una kasi akala natin na dahil lang anak siya ni Rox kaya natatangi ang lahi ni Blackbeard. Subalit ngayon ay malalaman natin na hindi lang pala dahil kay Rox, kundi dahil sa lihim na lahi na kanilang kinabibilangan na Davy clan. Kaya tila magano na lang ang takot sa kanila ni Imsama at ng buong world government. Yan na rin siguro ang dahilan kung bakit kasama ang wanted poster ni Blackbeard sa mga larawang hawak-hawak ni Imsama. Pero pansinin nyo to lahat ng larawang hawak dito ni Imsama ay may espesyal na lahi na pinanggalingan. Katulad na lang ni Princess Shirahoshi na siyang kumakatawan sa ancient weapon na Poseidon. Si Princess Vivi na nagmula naman sa Nefertari clan na nagsisilbing double agent ng Ancient Kingdom laban kay Imsama. At si Blackbeard na kakadiskubre nga lang natin ngayon na kabilang pala sa sikretong lahi ng Davy clan. Kung ganun ano naman kayang espesyal tungkol kay Luffy? Posible kaya na katulad ni na Rox at Blackbeard ay hindi talaga Monkey D ang pangalan ng clan ni na Luffy? Maaari kaya na si Luffy ay direct descendant o mula sa direktang lahi ni Joy Boy? Ano sa tingin niyo Sa pagpapatuloy naman ng nagaganap na laban sa pagitan ni na Rox at King Harold ay may isang nakakabiglang bagay na nangyari. Dahil sa kainitan nga ng kanilang laban ay bigla na lang natalo ni Rox si King Harold. Dito may malalaman natin na kaya pala nang ibabaw si Rox sa labang ito ay dahil kusa talagang nagpatalo si King Harold sa kanya. At ito ay sa kadahilan ng naantig palang puso ni King Harold sa intensyon ni Rox na iligtas ang kanyang mag-ina sa God Valley. Kaya mas pinili nilang ni King Harold na isuko na muna ang kanyang ambisyon alang-alang sa kapakanan ng kanyang kaibigan at ng pamilya nito. Kakaiba pala talaga ang pagkakaibigan na ito ni na Rox at King Harold no? At sa kabila nga ng kanilang magkaibang pananaw, ay malaki pa rin ang pagrespeto nila sa isa't isa. Pagkatapos naman ng engkwentrong yan ay makikita natin na nagsimula na pala ang mga Celestial Dragons sa kanilang human hunting tournament sa God Valley.
At dito'y kapansin-pansin na kasama pala ang asawa ni Rox at ang anak nilang si Blackbeard sa mga slaves na hinahunting ng mga celestial dragons. Sa puntong ito naman fam papasok ang isa sa malalaking pasabog sa chapter na to, kung saan makikita nating nasa God Valley rin pala sa mga oras na to si Monkey D. Dragon. Sa panahong to fam, may isa palang pangkaraniwang sundalong marine si Dragon. At dito ay naatasan siyang magbantay sa nagaganap na palaro ng mga world nobles sa God Valley. At sa gitna nga ng pagpapatrolya ni Dragon sa God Valley, ay doon naman niya nakita ang naghihingalong ina ni na Shanks at Shamrock. Pagkatapos kasing atakihin ni Saint Garling ang ina ng kambal, ay basta-basta na lamang niya itong iniwan sa bingit ng kamatayan. Matapos naman siyang matagpuan ni Dragon ay bigla siyang nagsalita. At tila ba may nais siyang sabihin kay Dragon. Hindi nga nagtagal fam, at dito na pinakiusap ng ina kay Dragon na iligtas nito ang kanyang mga anak na sina Shanks at Shamrock. Grabe, ibig sabihin yan fam ay si Dragon pa lang siyang naglagay kina Shanks at Shamrock sa mga treasure chest, na siya namang dahilan kung bakit napunta si Shanks sa kamay ng Roger Pirates. Malaki ang posibilidad na pagkatapos ngang umatake ng mga pirata sa God Valley ay nagkagulo ng lahat, dahilan upang mawala ang atensyon ni Saint Garling sa kanyang mga anak. At sa puntong yun naman nga nilagay ni Dragon ang kambal sa magkaibang treasure chest. Ang isa sa mga treasure chest na yan fam ay natangay ng Roger Pirates nung tumakas sila papalabas ng God Valley. At ganun na nga lang ang pagkagulantang ni na Roger at Rayleigh nang marinig nila ang iyak ng isang sanggol na nagmumula sa isa sa mga treasure chest na kanilang tinangay mula sa God Valley. At pagbukas nga nila sa baul ay laking gulat ng dalawa nang makita ang tumatawang sanggol. Ang sanggol na siyang magiging Emperor of the Sea na si Redhair Shanks. O diba fam? Talagang nakakatawang isipin na kung papanong nailigtas ni Dragon si Shanks, ay ganun rin naman ang ginawa ni Redhair sa mismong anak ni Dragon na niligtas niya mula sa Sea King na muntikan ng kumain dito ng buhay. At katulad nga ng pagkabago ni Dragon sa tadhana ni Shanks mula sa pagiging isang celestial dragon papunta sa pagiging isang malayang pirata, ay ganun rin naman binago ni Shanks ang tadhana ni Luffy mula sa pagiging isang marine katulad ng plano ng kanyang lolo na si Garp, papunta sa pagiging Emperor of the Sea kagaya rin naman ni Redhair. Grabe fam, sobrang nakakalunod talaga sa dami ang mga matitinding pasabog sa chapter na to. Biruin nyo yun? Walang kamalay-malay ang buong Rox Pirates sa nilinlang pala sila ng kanilang kapitan na magpunta sa God Valley. At buong akala nila yung mga rare na devil fruits at si Shaki lang ang gustong makuha doon ni Rox. Subalit lingid nga sa kanilang kaalaman, ay ninanais pala ni Rox na may ligtas ang kanyang pamilya at maprotektahan ng mga ito laban sa mga walang hiyang celestial dragons. Kayo na lang fam ang bahalang mag-comment dyan sa baba kung anong masasabi nyo sa talaga namang napaka-legendary chapter na to. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!